Wala nang intro-intro. Diretso na tayo. Ang nakita nyo ay makina ng MIUI. MIUI 125. Binaba dahil naubusan ng langis. Dumikit yung piston sa bore. So, sa mga naka-MIUI, sa mga naka-scooter dyan o kahit anong motor, kailangan weekly inspection ng oil niyo para hindi maubusan, kasi pag naubusan ng langis, gastos yon, gastos. So papakita ko lang, unbox ko yung bore na gamit ko. Mumurahin lang, kasi budget lang yung nabol, walang gaanong budget yung mayari gawa ng wala, naabutan lang. So itong bore na to, mumurahin lang, pero tested and proven ko na to, tested and proven ko na. Mura lang siya, mura lang. Hindi ko na sasabihin kung anong brand, murang-mura lang. Pero kailangan talaga to ng break-in, Ako nang magbe-break-in, then pagkatapos i-release ko na sa may-ari. Break-in ko lang muna to para sigurado. Ito tested and proven talaga to, cast iron, cast iron lang. Ayan, ito yung bore. Di ko napapangalanan kung anong brand, pero gaya ng sabi ko, tested and proven na to. Yung iba umabot na ng 2 years, 3 years, daily use, hanggang ngayon buhay pa, hanggang ngayon buhay pa. Kahit ano naman, original, yung una original to, pag maubusan mo ng langis, wala, masisira talaga. Ito din, kaso lang ito, kailangan talaga to ng break-in, Pag na-break-in to ng maayos, ang tawag yan, kwanto sawa, piga, walang problema. Tested and proven na to. Sa dami-dami ko nang naikabit nito, hanggang ngayon buhay pa. Yung iba mag-isang taon na, yung iba 1 taon kalahati, yung iba naka 2 years na, hanggang ngayon buhay pa rin. Yan. Itong bore na to, mura lang. Murang-mura lang. Hindi ko nasasabihin kung anong brand. Ito yung piston niya. Kung tingnan natin, napakaano talaga. Yan, ito yung piston niya. Kumbaga, kung tingnan natin yung ibang mura lang. Saka ito, yung piston ring niya. Yung piston ring niya. Yan. Mayroon pa siyang timing setting, kita? Timing setting talaga siya. Yan. Continuation. Ito halos patapos na. Ito na yung bore bago. Then kabit na lang yung niya. Yung plastic cover. Pagkatapos ikabit na sa na. Ayan. Chassis. Ayan. Ikabit na yan ang cover ya. Pagkatapos kaya ato ikabit na natin sa chassis. Ito mga ating Yan ang mga kasama ko sa pagbuo. Yan ang mga nagbuo yan. Yan si Diang mechanic. Yan also. Mga bata pa yan pero magagaling na. Ayan. Sila na ang magkabit. Sila na ang magkabit. Sige. Itong isa hindi pa natatapos. Ang 2-stroke engine. Ayan. Nabaliwala. Sige, pinding lang muna. Bukas titirahin na yan. Sige kuya. Pagkatapos break in. Pag na break in na,
okay na siya. Ang lipiga na, walang problema. No, basta andyan lagi yung sikreto ng makina. Langis. Langis lang. Yan. Tapos may kabit namin yung makina sa kanya sa chassis. Ito naman ang tatrabahuin, throttle body. Napaka dumi na. Ito yung TPS, no? Ito yun, throttle position sensor. Ano na? Okay na? Ginabit na. Ginabit na. Dalawa. Yung makina. Latay din na. Anak. Terus tanggalan nih. Aja naik. Tanggalan nih. Simple lang. Throttle body. And then sensor po ya. Jadi mendapat. Fix na. Para yung throttle body na lang ang kulang. Belum mau gitu ya. Then ikabit muna temporarily yung pulley seat. Bandarin muna. Ayan na. Yung mechanic at saka si Uloy. Ayan. Throttle body cleaning. Ayan. Napakarumi na. Dito. Sila. Ayan. Isa. Ayan. Laging safety yung seal niya. Throttle body cleaning. Ayan yung idle screw. No. Ito na, linis. Ayan. Malinis na. Yan, balik na. Yan. Sige. Tamang higpit lang. Na yun. Na yun. Yan, ginabi na si Dayang mechanic. Oh, yan. Yan, overtime to. Hanggang sa matapos. Nakakabit na ang throttle body na bagong linis. Medyo madilim na. Then, pagkatapos, salpak mo na yan. Lahat ng sensor. Organize talaga. Injector. Ayan. Pinagkakabit-kabit dyan. Then, yung ground. Yung TPS. Then, yung auto. Yung ground. Earthing. Kabit. Pagkatapos, yung stator wire. Yan, mayroon tayong earthing. Yan, ikabit sa lalim. Lupot ang kailangan. Yan. Yan, madali. Yung isa, na. Yung sa shaft position sensor wire o yung tinatawag na pulser.
kailangan dukutin. Ayan, nadali na yung wire. So anong kulang? Try muna tayo bago isara. Ito cable yan. Lagyan natin yung cable. Then ilagay yung pulley. Temporary, no? Para ang marinig natin ay yung andar lang talaga ng makina, no? Hindi muna natin ikabit yung ano. Ayan. Yung pulley lang. Dito pwede pandarin na walang yung pulley, no? Dito yung bushing, pulley, wala mo ng tie ball. Oh, kasi pag pinaandar mo ito, mawala yung ano, iingay yung starter doon sa loob, yung starter gears, binlix, clutch, one way clutch ng starter. Kasi ito yun, yung bushing na to, yan ang mag-iipit doon. Okay. Yan, nakakabit na. Then, anong kulang? Battery na lang. Ha? Oh. Asa na yung pulley dito, kuya? Ikabit mo na yung pulley. Pakabit mo na. Yan. Washer. Okay, yan yan. Okay. Yan. Nut. Plaster ang yan. Wala pa tayong muffler. So, sigurado ako mag-a-adjust pa tayo. Marami pang mag-ingay dito. Ito pang breather. Ito sigurado wala tayong muffler. Ang importante, gusto ko lang marinig yung andar. Andar, tapos tsaka na ipag lahat para may break in ko. Dito na, andito na yung battery. Patong lang. Sige kuya, ikaw na lang ang mag-start. Ayan, buhay na. Umugong na yung dalawang click. Sige, start. Yan. Bukas. So, ang mandar na, buhay ng makina. So, patuloy. Yung muffler, medyo gabi na. Bukas na lang. Bukas na lang ito kumpleto. Kasi medyo ano lang. Pahinga naman muna tayo, pahinga. Pasensya na kung medyo maingay kasi nasa gilid ng kalsada yung talyan natin. Ngayon, ang may ano ko na lang, panda rin tong makina. Natin yung battery, charging yung makina para makita ninyo. No? Basic lang. Gamit lang yung multi-tester. No? So ngayon, i-final ko na to para mailagay na yung U-box, yung upuan. Then,
kinabit na yung CVT. Sinadya ko yung hindi ko kinabit para wala akong ibang marinig na tunog, hindi ang makina lang. Ano? Kasi kung ang flyball, sira, slider, may tutunog na marinig. So ito lang yung makina. No. Then, ikinabit ko na yung pang Yamaha nga cord sa DLC, yung DLC. Dita link connector, no? Pang Yamaha, dugtong lang natin yung main cord. Gamit natin yung Dr. App. No. Itong Yamaha Mio ay M3, no? Ito ay semi-electronics lang to. Kasi marami pa siyang kulang, no? Semi-electronics. Kahit kayo sa mga naka-Mio i125, kayang-kaya nyo to, no? Trabahuin kung mag-DIY lang kayo. Medyo ingat-ingat lang kung mag-tester. Medyo ingat-ingat lang kasi kunting pagkakamali, yari una yung ECU, no? Kasi ang electrical ito, no, positive negative lang naman, no? Positive negative lang naman. Kahit sabihin natin ito injector, ito positive negative lang to, no? Dalawang wire, positive, constant yan. Pagbukas mo ng susi, on, automatic na yan, 12 volts. So yung isang wire galing yan ng ECU, signal, ground, no? Then ito namang photo sensor. Then ito namang TPS, throttle position sensor, 3 wires lang. Yung voltahe lalabas dito is 5 volts, 4.8, 4.9. That's good, no? Then yung isa ground, din yung isang wire ay signal, ECU galing. Yung 5 volts ECU din galing. Ganun din yung ground, no? Ground, common, ang common. So, di mag-try pag gamit nito. Pwede mo itong i-test gamit ang multimeter. Kahit walang diagnostic, no? Ito semi-electronics lang to, no? Kasi wala siyang map. Kung makita nyo, ito, wala siyang map. Then wala siyang IET, yung intake air temperature sensor. Yung intake air temperature before yan ng air cleaner. Yun siya sa unahan. Then yung map, no? Madali lang. Then ito yung ECT, yung coolant, engine coolant, pero ang nadetect niya ay yung oil. Yan. Yung init ng oil, yan. Engine coolant temperature, no? Then kakabit ko muna to. Pakihawakan Loy. Admit Loy. Ganun, oh. Kakabit natin to para paano natin yung idol, no? Yung idol. So, buhay agad yung ano natin, apitik. Then dito tayo sa diagnose. Then punta tayo sa siyempre Yamaha. Then standard lang tayo. Ayan, view parameters para makita natin lahat. Then may instruction na binigay, ignition switch off, press OK, after ignition switch on to continue. So, okay natin, pagkatapos ignition on. Yan, lalabas na siya. Diba? Lalabas na siya. So, pandarin natin. First run. Yan. Tuduhan natin to. Yan. So, maganda yung resulta. Wala akong ibang narinig, no?
maganda yung pagkabanat natin. Then, antayin lang natin saglit para uminit yung makina. Mga 80%, 75%, no? Operating temperature. Saka tayo mag-adjust ng idle, no? Gamit lang itong air screw. Ito yung air screw. Kung sa carburetor pa, ito ay air and fuel adjusting screw. Pero ito, air screw lang yan, no? Kasi hangin lang papasok, separate. Dito yung gasolina eh, sa injector, no? Yan. Birit natin. Hit the gas. Yan. Responsive. Yan. Ganda oh. Then, sabayan na lang para kung maganda ba yung ano ng kuryente. Yan. Ayan, siyempre yung positive, walang problema, magkabaliktaran. Nasa multi-system gamit kasi mag-a-appear naman dito ng negative kung magkabaliktad. No, pero positive is positive. Yan. Itong black test probe, ilagay nyo sa yan, 14 volts. So, maganda yung charging system. Naka 14 volts na siya. Kahit patayin natin to, walang battery, kahit bagong battery, hindi yan 14 volts. Ano lang yan, 12.3, 12.5, ganon, 11.9, 11.8. So, ganon, kahit bago yung battery. So, sabihin na lang natin yung battery ay bago, 12.5. Pag andar, yan ang result. 14.3. Maganda. Hindi siya overcharge. Hit the gas. Tingnan natin. Tingnan mo. Yan. Wala. Hindi siya overcharge. No? Yan. Kung titingnan naman natin dito sa ating yon, yung voltahe niya is 13, 14.1, 13. Yan. So, yan. 13. So, accurate. Accurate yung ano natin. May kunti lang diferensya. Accurate base sa reading ng smart garage natin. Yan. Ito din accurate base yung reading niya. Ganon din ang reading dito. Ang reading dito, ganon din ang reading dito. So, accurate, no? So, ngayon, medyo mainit na, 75%, pwede na tayong mag-adjust. Ang idle ng Yamaha M3 is 1.6. Bigyan natin ng 1.6, 1600 RPM plus minus 100. So, 1.7 pasok, 1.6 pasok, 1.5 pasok. Pero ilagay natin yan sa 1.6. Sige, tingnan. 1.750. Lagay lang natin sa 1.6. 1.6, 1.550, 1.6, 1.650. Pasok na yan. Kasi yung idle ng Yamaha ay 1.6 talaga plus minus 100. So mag 1.7 siya, okay. Mag 1.5 siya, okay. Plus minus. So dinagitna ko na 1.650 to 1.550, 1.6. Yan. Pasok siya. So, yun ang final na idle na bigay ko. Yan. 1.550, 1.6, 1.650. Maganda yung tunog ng makina. Yan. So, yan yung mga no. This is your Mechanic 2001. Please subscribe my YouTube channel.
i-click notification bell para update kayo lagi sa videos natin. Sa wiring, walang problema. Tumitira tayo ng wiring. Ang trabaho ni Mechanic 2001 sa garage namin, mechanical to electrical. Ibig sabihin, mechanical from engine, transmission, clutch, brake, lahat under chassis. Titira tayo. Sa mga motor, ganito lang, no? Pag electrical naman, tira tayo ang accessories, charging system, starting system, lighting system, ignition system, o ano pa, mga abubot na ilalagay, o, accessories light, walang problema, no? Convert, titira tayo. Ayan. Titira din tayo ngayon. Titira tayo ng light vehicle, gas and diesel, no? Carb type or electronic type. Gaya ng mga bagong sasakyan ngayon, no? Gas man o diesel, no? So ito pala ang huli. Ito hindi sirain tong TPS ng Yamaha, no? Yung na-encounter natin lagi yung TPS ng Honda Beat, RS, ganon. Yan. Sa TPS pala, ito yung halimbawa yung throttle position. Yan. Halimbawa yan. Yan, throttle position. Yan. Yan, no? Oh, tumatakbo. Ha? Patayin ko muna, back tayo para patayin ko muna. Okay, balik tayo sa standard. Okay, press okay. Ayan. Yan ang throttle position 0.76. Ayan. Uy. Ayan. Ang pull niya, yan, is 4.2. Mahaba lang, oh. Ayan, throttle position sa taas naman is 4.02, sa baba is 81.5. Yun ang pinaka sagad ng butterfly ng throttle mo. Sa loob yung butterfly, yun ang sagad na lang. 81.5. So ngayon tingnan natin kung may sira yung itong TPS. Yan ang sagad niya, hindi bumababa. So, ibig sabihin nagho-hold siya ng 81.5. Ibig sabihin good siya. So dandanan natin pagbaba. Yan, tambay tayo dyan. 86.3, nagho-hold. Okay, baba tayo. Okay, yan. Pagbirit natin halimbawa 37, then biglang baba, so ibig sabihin sira yung TPS. So paano malaman kung wala ito? Paandarin lang yung makina, lalo na sa mga Honda Beat. Paandarin lang yung makina, din dahan-dahanin lang pagbirit. Ayan, pagbirit, kung saan siya nag low power, namamalya, ibaba, balik. Pag gumana uli, tapos biglang taas, din pagtaas low power, pagbalik uli, gumanda naman yung andar ng makina, din taas uli, pagtaas dahan-dahan, nag low power, ibig sabihin TPS na yon, no? Sa mga Honda Beat, RS 150, yan, ramihan, no? Sa mga Honda, ayan. So balik tayo. Andarin natin final para may kabit na. Taas na, Loy. 16 minutes.
Ha? 16 minutes. 16 minutes. Yan. 1516. Hindi nagbago. Bearing natin. 4,000. 3,000 RPM. Ayan. 1.6. Bumalik. So, ibig sabihin, okay. So, kailangan lang talaga malinisan tong throttle body. Malinis. Oh, pati itong needle valve ng adjusting screw. Air adjusting screw. Malinis na malinis. So, ngayon, final. Kabit yung CVT. Balik yung upuan para continuous yung brake aid. Ito lang, pandarin lang ng pandarin. No? After mag 11 o'clock to 12 o'clock, tawagan na yung may-ari para makuha na. Sa ngayon, hindi ko muna ipakuha kasi break na muna tayo. No? Lambutin muna natin yung bore at saka yung piston kasi yung gamit nating bore ay mumurahin. No? Mumurahin lang siya pero tested and proven na. No? Yan. At ito lang. So once again, this is your Mechanic 2001 from Mindanao. So sa electrical, mag-upload din ako kasi may nag-request na yung pang-electrical daw. So ito sana, magtitest sana ako ng TPS gamit lang ito. No? Gamit lang ng multi-tester kung paano i-test yung TPS, pero sa susunod na kasi mayroon pa tayong gagawin. No? Boboilo lang tayo. Kukuha lang tayo ng ano. Marami pang unit na papasok. No? Yan. So mga subscriber, salamat sa suporta. Sa mga viewer, salamat din sa inyo.